Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, muli kaming lumalapit sa inyong paanan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat, humihingi ng gabay, ng patnubay sa lahat ng mga bagay na kailangan naming tahakin at gawin. Dalangin namin, Lord God, na empower us, O Jesus Christ, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. At dalangin namin na kumilos ka sa aming mga buhay, kayo ang siyang patuloy na maitas, madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aral po natin tonight sa ating topic 184, A Great Harvest. Ang main text po natin, kukuhanin natin sa Matthew chapter 25 verse 29. Sabi po ng New Living Translation, "To those who use well what they are given, even more will be given, and they will have an abundance." Sa Tagalog, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. So sa atin pong introduction, tandaan natin, the Lord God is a generous giver. Yung verse na binasa po natin, ito ay pagpapakita kung paano ang Lord ay kaya magpala sa atin ng overflowing. Kahit na we feel blessed na, kahit na alam natin na nasa atin na yung biyaya ng Panginoon, pero tandaan natin, ang Panginoon natin pinaglilingkuran is a generous giver. At palagi at patuloy siyang magkakaloob, magbibigay sa atin ng mga biyaya. He entrusts each of us with talents, with resources and opportunities. 'Di ba? Lahat po ng bagay na meron tayo, kakayahan, talento, 'di ba? Even yung mga pag-aari na meron tayo, pagkakataon, even yung opportunities, lahat po 'yan ang galing sa ating Panginoon at pinagkatiwala sa atin ng Lord. Pero tandaan po natin, hindi po ito for our personal gain alone. Bagamat gusto ng Lord na tayo nagtatagumpay sa kung ano mang karera yung tinatahak natin, mga businesses, sa pag-aaral po natin, sa lahat po na ating ginagawa. Pero ang gusto ng Lord, gawin natin yung lahat for His glory and for the good of others. 'Di ba? Sabi nga, we love God and we love others. Yung principle po ng harvest ay simple lang. So what is sown in faith and obedience will be multiplied in abundance. Again, what is sown in faith and in obedience will be multiplied in abundance. So in pag-aaral po natin tonight, we will explore how can we steward our gifts ng maayos and participate in the great harvest God is preparing. So hindi nagkamali ang Lord to bless us kung ano man yung mga giftings na meron tayo, kung ano man talento, resources, opportunities na binigay sa atin ng Lord. Meron po tayong role na kailangan gampanan, na maging good steward tayo ng Panginoon. Mag-participate po tayo sa inihahandang great harvest ng ating Panginoon. So marami po tayong mga Bible verses na pag-aaralan tonight. Pero later, bibigyan lang po natin ng emphasis yung mga important texts. So sa atin pong historical background, yung Matthew chapter 25 verses 14 to 29, ito po yung part of Jesus' teaching on the kingdom of heaven. So dito diniscuss niya yung parable of the talents that reveals God's expectation for faithful stewardship and fruitful living. Later naman dun sa Psalm chapter 107 verses 33 to 38 and even to Psalm chapter 65 verses 9 to 13, dito na-reflect yung Israel's agricultural dependence and God's provision through rain, soil, and harvest that symbolizes spiritual abundance. So yung mga verses na babasahin natin later dyan sa Book of Psalms, hindi lang po ito patungkol doon sa physical na nangyari kung paano nag-provide ang Lord sa mga Israelites, kundi ito po ay merong spiritual relevance sa ating kasalukuyang buhay. Sa Revelations chapter 7 verses 9 to 12 naman, it gives a glimpse of the ultimate harvest. A multitude from every nation worshiping before the throne, the fruit of global evangelism and faithful witness. Di ba tonight, mga nasa around 10 people tayo attending Bible study. Kanina nag-worship tayo kay Lord. Pero when we go to heaven, ando na yung sa Book of Revelation, sabi doon multitude from every nation. Ibig sabihin from different tribes, from different tongues, different languages. Anong ginagawa nila? They worship the Lord Jesus Christ. At yun po yung fruit ng global evangelism, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa buong mundo. At tayo ang gagamitin ng Lord to do that, na tayo maging faithful witness ng ating Panginoon. So, 3 points to ponder tonight.
Yung point number one ko dito, God entrusts each person with gifts. Ako'y naniniwala na lahat ng mga giftings na meron tayo, pinagkatiwala po yun ng Panginoon. At hindi nagkamali ang Lord. Kung saan ka mahusay, kung saan ka magaling, ang Lord ang nagkatiwala niyan sa atin kasi meron siyang purpose, meron siyang reason. Sabi nga dito sa Matthew 25 verses 14 to 15, ang paghahari daw ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at, ano sabi, ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa, sabi dito ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto at ang isa na may 2,000 salaping ginto at ang isa pa 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito siya'y umalis. So dito pinapakita lang ng verse that every servant, bawat isa po sa atin, we receive talents. Maaring iba-ibang talento, maaring iba-ibang biyaya, iba-ibang regalo ang tinanggap natin mula sa Panginoon. Pero the Lord had given us that kasi according to our ability, sang-ayon sa ating kakayahan. So hindi nagkakamali ang Lord. The Lord God knows our capacity and equips us accordingly para yung giftings na binigay sa atin ng Lord magamit mightily, maging fruitful tayo. So, ina-equip po tayo ng Panginoon. Yung another biblical example nito will be from Bezalel and Oholiab ng Exodus chapter 31 verses 1 to 6. Were gifted with artistic skill for building the tabernacle. Even yung pagbibuild ng tabernacle ng Temple of God. Ayan, so ang Lord din yung nagbigay. Sabi nga ng Exodus chapter 31 verses 1 to 6, sinabi ni Yahweh kay Moses, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Ur na mula sa lipi ni Judah. Sa verse 3, pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan. So kita mo, nagbigay ng kakayahan after ma-infill ng Holy Spirit yung ating Panginoon, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Imagine, no, di ba? Yung mga arts, galing din pala yun sa Panginoon. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ikot ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at talubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahesamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan. Again, ang Lord ang nagbigay ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng inuutos ko sa iyo. Imagine, makita mo dito sa verse na to, para mangyari yung plano ng Lord na makapag-build nga ng tabernacle, ng temple, ang Lord din pala ang nagbibigay ng kakayahan, ng kahusayan, ng katalinuhan upang maisakatuparan kung ano man yung kanyang magandang layunin. So, ano inintay sa atin ng Lord? Ito po yon, maging faithful servant tayo. Kaya sasabihin sa atin ng Lord sa Matthew 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ko sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. So kita mo, kapag tayo naging good steward, naging tapat na lingkod ng Panginoon, ang Lord ang mag entrust sa atin ng mga mas malalaking bagay. So maging faithful po tayo even sa maliliit na bagay na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. That leads to our second point. Sabi dito, faithful stewardship leads to multiplication. Yun, ganun pala yun. Sa Psalm 107 verses 37 to 38. Those who sow and labor in God's field will reap abundantly. Yan. So God blesses the work of faithful hands. Basahin natin. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan o maani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at dumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. Yan. So God blesses the work of faithful hands. Kung nasaan ka man ngayon, be faithful. Kung ikaw ay nag-aaral, be faithful to your studies. Kung ikaw ay nagtatrabaho, be faithful to your work, to your career. Be faithful to your family. 'Di ba? Be faithful to the relationship that you have, 'di ba?
And of course, kung meron kang gawain sa Panginoon, be faithful to the ministry that the Lord entrusted you. Perfect example nito si Joseph sa Egypt. So babasahin po natin yun or mababasa nyo sa Genesis chapter 41. Use his administrative gift to save nations during famine. 'Di ba? Imagine kung hindi naging prime minister etong si Joseph, wala ng mga Israelites, nalipol na. Kasi nagkaroon ng matinding tagutom at eto nga, nagkaroon ng wisdom to administer etong si Joseph para hindi mamatay ang mga Ehipto at hindi rin mamatay ang mga Israelites. Sabi dito, 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lunsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lunsod ang mga pagkain inanis sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Kasi nagkaroon ng 7 taon ng tag-ani and then after nun magkakaroon ng 7 taon ng tagutom. So na-foresee yun ni Joseph, pinakita sa kanya ng Panginoon and then yun nga ang ginawa ni Joseph, nag-prepare siya para sa parating na tagutom. At dahil nga ready sila doon sa panahon ng tagutom, kahit tagutom during the time, meron pa rin kinakain doon sa Ehipto. At yun po ang ginamit doon ay itong si Joseph. Yung point number 3 natin, the harvest is for God's glory and kingdom expansion. Again, hindi po ito for personal alone. Hindi ito para sa atin, for our glorification. Ito po ay for the glory and for the expansion of God's kingdom. Mababasa po natin yan sa Revelations chapter 7 verses 9 to 10. The ultimate harvest is souls brought into the kingdom. Our gifts are tools for evangelism, discipleship, and worship. Yan. So sabi dito, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na hindi kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, bawat lipi, bawat bayan at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Yung korderong tinutukoy dito, the Lamb of God who take away the sin of the world. Diba si Jesus Christ son? Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. So makikita mo na napakaraming tao na hindi kayang bilangin. Ibig sabihin maraming maliligtas at kasama po tayo dyan. Ayan, kasi tayo po yung nagsiserve sa Panginoon. Ang example nito, yung apostles na nasa Acts chapter 2, they used their spiritual gifts to preach, to heal, and to build the church, 'di ba? Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun, imagine no. So nadagdagan yung mananampalataya ng around 3,000 people na inonor, tinanggap si Jesus sa Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Imagine kung isa pa nga lang daw na nagbalik loob, tumanggap kay Jesus, ang mga angels ay nagdiriwang na sa heaven, the more pa kung 3,000 katao yung genuinely tinanggap si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. So ang conclusion po natin tonight, God's harvest is not just about crops. It's not just about success. It's about lives transformed. Nababago dapat tayo. Communities uplifted and His glory revealed. When we use our gifts faithfully, we become part of something eternal. The more we give, the more God entrusts to us. So how are we going to apply this? Identify your God-given gifts. Mahusay ka ba sa pagtuturo? Mahusay ka bang maglingkod? Creating, leading, or encouraging? Then kapag na-identify mo na yun, dedicate those gifts to the Lord through ministry, outreach, and daily life. Paggamit ka. Paggamit ka sa Panginoon, maraming opportunities for you to be used by God. Paggamit ka sa ministeryo, sa outreach, at sa pang-araw-araw mong buhay. And then you have to seek for opportunities to multiply your impact by mentoring others and collaborating in kingdom work. So dapat ikaw din, naging example ka na, magandang patutuo mo. So it's the time for you to mentor na.
yung mga bagong mananampalataya na gusto rin magkaroon ng growth sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. You can share the gospel to them, you can encourage them, you can pray for them, and then i-lead natin sila sa trono ng ating Panginoon. So ang challenge po sa atin tonight, sow your gifts in faith, God will bring the harvest in abundance. Panginoon, salamat sa salita na aming napakinggan tonight, yung great harvest. Alam namin, Panginoon, na siyang tunay na lahat ng mga regalo, lahat ng mga biyaya, resources, talento na meron kami, Lord God, galing ito sa inyo, O Father God. Kaya Lord, ino-honor namin ito. In-acknowledge namin na walang galing sa amin. Ang lahat ng bagay ay galing sa inyo. At ang panalangin namin, Lord God, ay kami ay patuloy niyong turuan at tulungan na magpagamit sa inyo for the multiplication of the talents na binigay niyo sa amin, O Father God, na ma-preach po namin ang inyo pong mga salita sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord God. Dalangin ko, Jesus Christ, na may kagamit-gamit ang bawat isa po sa amin, Lord God, at patuloy nga na sa lahat po na aming ginagawa ko yung siyang patuloy na maitas, madakila, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.